Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Sanya. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, patuloy tayo na mag-aral ng Biblia at ating ipangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, dahil ang Panginoon talaga ay malapit ng pabalik. Hindi na magtatagal mga kapatid, babalik na ang Panginoon at bibigyan tayo ng ating pala. Tumbas na ating gawa mga kapatid, mabuti kung masama, habang namumuhay pa tayo sa sanlibutan na ito. Yung kapatid, ating ginagawa, ito po ay ginawa natin ngayon para po na magpatuloy tayo sa ating mga gawain. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid, no? Tuloy lang tayo sa ating pagsaliksik na Biblia at tuloy tayo makikinig, dahil po mga kapatid, nais ang Panginoon talaga na magkaroon tayo ng kaligtasan. At yan mga kapatid ay nasahan po natin, sapagkat ang Diyos natin pinanglingkuran, Diyos na mahamagin, mapagbiyaya at naawa, banayad sa paggalit na ating pansamantalain, no? Panahon habang tayo nabubuhay, sapagkat maikli lang po ang buhay natin sa sanlibutan mga kapatid, tulad tayo ng damo sa parang kapatid. Tulad tayo ng damo sa parang, madali lang po tayo papanaw. Wala po natin mga kapatid dito sa Psalms 103 verse 15 kapatid, na ang ating buhay dito sa limutan para tayong damo sa parang, mga kapatid, sinabi ng Biblia, at dapat malaman natin ito dahil ang ating panahon ngayon puno ng kagipitan na po, no? Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ginawa sa atin sa bawat araw. Ginagabayan tayo po ay tinutulungan na ating mga pangailangan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos mga kapatid. Now, ito ang sinabi ng Biblia dito po sa Psalms 103 verse 15 mga kapatid, up to 16. Pakinggan natin. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. So yan mga kapatid, no? Ganun ang buhay natin. So wala pa tayong maipagmalaki. Ang mahalaga na habang buhay pa tayo ay gawin na po natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, dahil po tanda po natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan hanggang sa mga araw na ito, kahit naman sa ating pagkukulang sa Panginoon, ano po ating nagawa na hindi po natin naisagawa ang mga salita ng Diyos, pero pinagbigyan pa rin tayo ng Panginoon, kasi ang Diyos talaga ay mahabagin, ang Diyos talaga ay mapagmahal, ang Diyos talaga ay puspos na awa at banayad po siya sa pagkagalit. So yung mga kapatid, ang dapat natin palagaan, na wag naman natin hayaan na masayang lang po kapatid ang mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin. Totoo nga, mahabagin ang Diyos, pagbiyaya, puspos na awa, pero kailangan natin pahalagaan itong habag ng Diyos na hanggang ngayon natili pa po sa atin. Sa Hunas chapter 4 verse 2, ganitong sinabi ni Hunas na alam niya ang Diyos mahabagin. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, na kaaawaan mo ang mga taga Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit, at handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa.
Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. So sabi ni Jonas na alam niya ang Panginoon talaga mahabagin, mapagmahal, pusos na awa, at banayad po sa paggalit ang Diyos. So yung pong dahilan na umayo po siya papunta ng Ninibe ay papunta siya sa Tarsis. Pero dahil po talaga na kailangan tayo ng Ninibe ay pagsabihan, so kahit na po na tinapon si Jonas sa dagat ay hinabol pa rin siya ng isda na malaking baldina para ihatid siya doon sa Ninibe. So yan mga kapatid, kapag ang Diyos po talaga ay nais na iligtas ang tao, so humanap po siya ng paraan. Na umayaw man si Jonas, pero hinabol pa rin siya ng isda na tinapon siya sa barko kasi nagkaroon po ng trahedya sa dagat at sinabi ni Jonas, itapon niyo ako, dahil siya ang dahilan na bakit na ang dagat ay nagalit dahil po sa ginawa ng Diyos na para si Jonas ay itapon ng mga tao sa dagat at isang malaking isda ang nakahanda po na hinanda ng Diyos para ihatid siya sa Ninibe. So yan mga kapatid, na ganun talaga ang Diyos. Kapag ang awa ng Diyos talaga ang nananaig sa isang lugar, ay ayaw niya na tuluyan talaga si Jonas papunta ng Tarsis na walang magsabi doon sa Ninibe. Kasi ito mga kapatid na sinabi ng Panginoon sa chapter 2, mga kapatid, dito po sa Jonas, pakinggan natin. Ito mga kapatid, ang sinabi po ng sulat ni Jonas. Nangin si Jonas sa Panginoon na kaniyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo, at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo, at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig, at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoon kong Diyos. Nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo. Pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwan nito si Jonas sa dalampasigan. Ikatlong kabanata. Pumunta si Jonas sa Ninive. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinapasabi ko sa iyo. So, ganun pa mga kapatid, kahit na po si Jonas talaga ay tumakas papunta ng Tarsis, pero hindi talaga na bago ang babala ng Panginoon sa Ninibe na kailangan maligtas ang bayan na yon. At dapat pagsabihan ni Jonas kung anong dapat gawin nila. So ito sinabi po ni Jonas mga kapatid. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. So mga kapatid, dahil po sa sinabi ni Jonas, doon po sa lugar ng Ninive ay nanampalataya ang mga tao doon at nagdamit sila ng sako at nag-ayuno upang ipakita nila na sumampalataya sila sa babala ng Panginoon na 40 araw pa lang ay ilulubog na ang Ninive.
So mga kapatid, sana po ang mga tao doon sa Ninibe noon ay tulad tayo ngayon. Sana po sumampalataya tayo na malapit na din ang pagpaparito ng Panginoon, kasi ayaw natin ng Panginoon talaga na mapahamak ang tao. Na ang Ninibe, almost 120,000 people ang laman ng Ninibe. At dahil ayaw po ng Diyos talaga tuluyan niya ilulubog ang Ninibe, ay sinuko niya si Jonas na pagsabihan ng Ninibe na 4 na pong araw pa na ito talaga ay tinanggap ng mga tao, at nagsisi talaga sila, naniwala sila sa sabi ni Jonas. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. So yan po mga kapatid, sana po ipakita natin pagsisi ngayon, ibig sabihin pagtalikod sa ating mga kasalanan, kasi ayaw talaga ng Diyos mapahamak ang tao. Yung talaga sinabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na hindi po nagpabaya ang Panginoon sa kanyang pangako ayon sa kalan ng iba. Subalit ang Panginoon ay nagpakumbaba. Mga kapatid, huwag naman natin sayangin at huwag natin abusuhin ang pagpakumbaba ng Diyos sa atin. 3:9, pakinggan natin sa 2 Peter. Ito po sinabi ni Apostol Pedro. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Mga kapatid, ito po ang mangyari na darating, na kung ang Ninibe, dahil po sa sinabi ni Jonas ay sumampalataya, at ang Ninibe ay hindi natuluyan, so ganun din sana ang plano ng Diyos ngayon, na huwag po tayong tuluyan matapon sa impyerno. Pero mawala talaga langit at lupa dahil po sa tindi ng init. Masusunog ang lahat ng bagay, lahat ng nakita natin dito sa limutan. Na ang Ninibe, dahil po mahal ng Diyos talaga, mga kapatid, ang Ninibe talagang isinuko po niya si Jonas para po napagsabihan lang po ang Ninibe. Now dito sa verse 6, pakinggan natin sa Jonas chapter 3 verse 6. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balaban, nagsuot ng damit na panluksa, at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin, at hindi na niya tayo lipulin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip, at hindi na niya nilipol ang mga taga-Ninive, gaya ng kanyang sinabi noon. Ayan mga kapatid, so ganyan po ang Diyos na ating pinaglingkuran. Mahabagin siya na Diyos. Pero lang abusuhin mga kapatid ang biyaya at pagkamahabagi ng Diyos. Kasi minsan po inaabuso ng sanlibutan ang kabutihan ng Diyos mga kapatid. Kaya huwag natin hayaan na ang kabutihan ng Diyos mga kapatid ay abusuhin po natin. Totoo nga, pinaplano na po ng Diyos na Ninibe na ito po talaga ay ibabagsak niya. Pero dahil na ang Diyos po talaga mahabagin, ay binigyan pa ng pagkataon ng 4 na pong araw na sinabi ng Panginoon kay Jonas, sabihin mo sa Ninibe, mayroon pang 4 na pong araw upang ibabagsak ang Ninibe. At dahil po sa salita na yan, nasumampalataya po mga kapatid, ang mga tao doon sa Ninibe, ang hari talaga ay nagsisi talaga ang hari. Ay talaga ito po ay hinatuluyan na ang Ninibe. So kaya mga kapatid, ito po ang ating pinag-aralan na ang Diyos talaga ay mahabagin. So, dahil ba sa habag ng Diyos, hindi ka ba hatulan? Hatulan ka talaga. Kasi ang habag ng Diyos, hanggang sa mga araw na ito,
ay ipinapahayag sa atin. Subalit, sa sanlibutan ngayon, tandaan po natin na itong habag ng Diyos ay binabaliwala po. Now, ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, mga kapatid, tandaan po natin sa chapter 2 verse 4 up to 5. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa Roma, na hinahamak ba natin ang kabutihan ng Diyos? Hallelujah. Ito mga kapatid, pakinggan natin sa 2:4-5 sa Roma. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamta ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Dito mga kapatid, ang Ninibe, ito po ay malaki na lungsod. Ang laman ng Ninibe, 120,000 people. No? Entire in Ninibe is 120,000 people. Pero mga kapatid, kahit na po, galit na po ang Diyos sa mga taga Ninibe, pero si Jonas ay isinugo niya para hindi matuluyan, kasi ang mga tao doon hindi marunong magbulay-bulay. Ang mga tao doon, puro na lang pandaraya mga kapatid, ang mga tao doon. No? Pandaraya na lang ang ginawa ng mga tao doon. Pakinggan natin sa Jonas 3 in verse 7 up to 9. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. So ito po sinabi ng hari sa Ninibe na talikuran na ang masamang pamuhay at pagmamalupit. So ganoon pala ang mga tao sa Ninibe, masama ang pamuhay at malupit sa kanyang kapwa. So mananakaw, yung hindi kanyang hayop, kinuha. So malupit po at sa masamang pamuhay ang Ninibe. Ayun po nakita ng Diyos, at dahil po sa kahit na po kung masama ang pamuhay ng mga tao sa Ninibe, ay pinadala niya si Jonas doon. Pero kahit na po si Jonas talaga ay pinadala sana ng Panginoon doon sa Ninibe, ay hindi po siya sumunod at nagbago ang isip ni Jonas at sumakay ng barko papunta ng Tarsis. Pero hinabol pa rin siya ng isda at hinabol pa rin siya ng Panginoon sapat ayaw ng Panginoon matuluyan ang Ninibe. So ang sabi ng Panginoon, may 4 na pong araw pa ilulubog na ang Ninibe. So mga kapatid, ang mga tao sa Ninibe na nakarinig sila ng sinabi ni Jonas dito sa chapter 3 verse 2, pakinggan natin. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. So ganun po no, so kahit na po ang Ninibe masama ang pamuhay nila, sila talaga ay malupit sa kanyang kapwa, pero na napakinggan nila si Jonas, na sinabi ni Jonas, mayroon pang 40 araw. Na mga kapatid, ang Biblia nagpapatunay na may impyerno talaga. Now ang Ninibe, 40 araw na lang, ilulubog ang Ninibe. Pero dahil po sa nananampalataya, kahit masama pong pamuhay nila, malupit sila klang kapwa, pero nagkaroon sila ng pagsisi. Nagsuot ng sako, at sila po talaga ay nagsisi sa harapan ng Diyos. Now ngayon mga kapatid, halos araw-araw, ang salita ng Diyos ay talagang mapakinggan natin. So saan ka man magpunta, nakapo sa social media, sa YouTube, sa Facebook, ang salita ng Diyos nandyan na po.
Nakala siguro natin itong Facebook, YouTube, ang tao lang po ang nag-create dito. Hindi po magkaroon ang tao ng YouTube o Facebook na channel kung hindi po ang Diyos nagbigay ng karunungan ng tao. Lahat po ng karunungan, karangalan, kapangyarihan ng tao ay galing po sa Diyos. Now, alam ba natin, itong Facebook, YouTube, na ito po ay na-create ito sa sanlibutan sapagkat may plano ang Diyos. Hindi po, mga kapatid, ang mga bagay sa limutan ay sabihin natin na tili kung hindi po ito'y kalooban ng Diyos. Now, alam ba natin itong Facebook, YouTube, na ito talaga ay pinagsamantalaan ng sanlibutan, na ito po ay nakakabenepisyo po sila. Mayroon silang mga paraan upang lang na maka-viewer sila. Kahit malaswa na po sa YouTube, sa Facebook ay nakapost po diyan para lang po na makaani sila ng mga sari-saring komento at reaksyon. At dahil diyan, magkaroon sila ng revenue o sabihin natin subscriber. Pero hindi naman yun lang ang mapatid, plano noon ng sanlibutan na ang mananaig na yun na lang ang gagamitin ang Facebook, YouTube na para lang po sa pangsarili. Ang YouTube naman, ito po ay na-create ito ayon po sa kalooban ng Diyos para mapapangaral natin ang mensahe ng Diyos, para maparating natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Kasi alam ng Panginoon sa panahon na ito, ang YouTube at saka Facebook, ito talaga ay mapagkitaan ng mga tao. Na ibig sabihin, mapakinabangan ng tao. Pero ano ba talaga ang plano natin? Hanggang lang ba sa sanlibutan na ito? Hindi naman siguro tama. Kung ating plano sa sanlibutan na ito, hanggang lang po sa sanlibutan na ito, dapat din ang plano natin para po sa kaligtasan. Na hindi naman masama kung may Facebook ka, may YouTube ka. Pero gamitin mo lang sa tamang paraan. Huwag gamitin ang Facebook, YouTube para po sa malaswa na paraan, nakakasira po no, sa ating imahin. So dapat gamitin ang Facebook, YouTube na para po sa karangalan ng Diyos. Ganoon lang po yan mga kapatid. Pero kung gamitin natin ang Facebook, YouTube sa masama po na paraan, hatulan tayo ayon sa ating kasamaan. Pero kung ginagamit natin ang Facebook, marami po nagpo sa Facebook ng Word of God. No? Pinaparating po sa atin ng Diyos sa pamitan ng Facebook ang kanyang salita para mapaghandaan po natin ang araw na ating pagharap sa hukuman. Na wala naman tayong pinagmalaki. Wala po tayong pinagmalaki, wala po tayong sinisira. Kung ano man ang ating katayuan dito sa libutan, alam po ng Diyos, wala nang katago po. Pero tanda po natin na itong YouTube at saka Facebook, ginagamit natin ito na sana po maparating natin ang mensahe ng Diyos na kahit po si Jonas, kinain po ng malaking isda, pero hinatid pa rin siya sa lugar ng Ninive para mapatuloy at matuloy ang plano ng Diyos na sana hindi matuluyan ang Ninive. Kasi nakita ng Diyos ang Ninive na talagang masama ang kanilang mga ginagawa. Masama. Bakit? Sila po mga kapatid, tanda po natin, malupit ay po sa 3:8 sa Jonas. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. So, malupit, masamang pamumuhay ang Ninive. Pero masama ba sila? Pinabayaan ng Diyos? Kasi ang Diyos ang hatol. Sige, magpatuloy lang kayo. Hatulan ko naman kayo. Pero hindi naman, awa pa rin ng Diyos ang nananaig. Kasi kung hindi nang tawa at makasalanan po sila talaga ay malupit sa kanilang kapwa. Kung wala pa ang habag ng Diyos at ang biyaya ng Diyos, hindi na sila padalhan doon kay Jonas. Pero dahil po na kahit na po masama ang pumuhay natin, dahil mahal tayo ng Diyos, tulad na ating Panginoon Kristo, isinugo niya dito sa libutan. Parang lahat ng sampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Nang si Jonas, 120,000 ang laman ng Ninive. Pero mga kapatid, dahil ba na masama na talaga sila, pinabayaan ng Diyos? Hindi po. Kahit na po na tinapon si Jonas sa dagat, kasi umayaw si Jonas, ayaw ng Diyos talaga na matuluyan ang Ninive. Gusto ng Diyos na padalhan muna ng mensahe bago hatulan ang Ninive. So kaya ang sabi dito sa verse 9 up to 10, Makasakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipunin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipon ang mga taga-Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Di ba? Ang tanong ngayon, talaga bang desisyon na po tayo? Talaga na tayo talaga ay na may takot na po sa Diyos?
Tayo talaga na masama? Tayo ba talaga na nangaapi ng kapwa? Talagang iniwanan na po natin yung mga gawain na yan? So hanggang ngayon mga kapatid, ang mensahe ng Diyos natili pa po sa atin. Hindi pa tayo pinarusahan kaagad. Ang Ninibe, masama ang pamuhay nila. Sila po talaga ay nangapi ng kapwa. Pero dahil ba sa ganyan, pinabayaan ng Diyos? Hindi po. Si Jonas nga umayaw. Ang sabi ng Panginoon sa Jonas, chapter 1, in verse 1, up to 17. Pakinggan natin mga kapatid, dito sa Jonas, kung ano po ang plano ng Diyos na sinabi niya kay Jonas. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas, at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong paalis, papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko. Humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Mga batid, ito ang ginawa ni Jonas. Gusto ni Jonas takas doon sa Tarsis. Ayaw niyang pumunta sa Ninive, sapagkat alam ni Jonas na ang Diyos mahabagin. Ang Diyos mapagbiyaya. Pero hindi pwede na si Jonas na nakakaalam, mahabagin ang Diyos, na hindi malaman ang Ninive ang kailang ginawang kasalanan. So kahit alam ni Jonas na ang Diyos mahabagin ang ating pinaglingkuran, pero hindi pwede na hangin lang po sa ating haka-haka na wala pong, hindi po mapatunayan ng mga tao. Kaya, kahit na po tumakas si Jonas, hindi siya nakaligtas. Sa malaking sakuna sa dagat, ay pinalaki ng Panginoon ng alon para po yung sakayan ni Jonas ay ito po talaga ay mapinsala. At dahil yan, nagpalabulutan ang mga tripulante, si Jonas talaga ang nabunot nila, na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng trahedya sa kalagitnaan ng dagat. So ganun po ang Diyos. Kasi po, ayaw ng Panginoon talaga na hatulan tayo, na inosente po tayo. So pinarating po sa Ninive ang mensahe ng Diyos. 4 na pong araw pa, ilulubog na ang Ninive. Na kung ilulubog ng Panginoon yun na hindi pinagsabi ni Jonas, paano magsisi ang mga tao? Na kung hatulan tayo kaagad ng Diyos nga sa ating pagkamakasalanan, di ba impyerno tayo? Tulad ng Ninive, ituluyan ng Panginoon yung kaagad, na hindi pa pinagsabi ni Jonas, wala magsisi. Di ba? Tayo naman ngayon, kung patayin tayo kaagad ng Diyos, dahil po siya makapangyarihan sa ating pagkamakasalanan, paano makamtan natin ang habag ng Diyos? Paano makamit natin ang biyaya ng Diyos? Hindi talaga. Pero dahil nahabag tayo, biyaya tayo, pinaparating sa atin ang biyaya. At ang biyaya na ito nagtuturo sa atin sa pagtalikod sa makamundong pamumuhay pagnanasa, makamundong pagnanasa at masamang pamumuhay, kundi mamuhay tayo dito sa mundo na ito na makadiyos maayos at matuwid. Yan po sinabi po ni Tito sa Kabanata 2, talata 11 hanggang po sa 12. So ganyan mga kapatid ang plano ng Diyos. So ngayon, sabihin natin dahil makasalanan tayo, wala namang pag-asa. Hindi po, mabagin ang Diyos. Pero tanda po natin na impyerno po. Na kung 4 na pong araw, dahil po sinabi ni Jonas, ay nanampalataya ang mga taga Ninive at nagdamit ng sako, bata, matanda, so sabihin natin, babae, lalaki, pati ang hari, nag-declare po siya na kailangan magsisi ang Ninive, magsuot ng sako. Hayop, pati hayop, walang kakain, walang inom sa loob ng 4 na pong araw.
Mga kapatid, kahit ngayon nga, isang araw lang pag-ayuno, mahirapan na po ang tao. Pero ang Ninibe, 40 araw, walang kakain, walang inom, hayop, pati ang mga tao. Mga kapatid, napakaliwanag po ng Biblia. Pati mga tao sa Ninibe, hayop man, walang, mga kapatid, kakain at inom. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabat, nagsuot ng damit na panluksa, at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. No? Yan mga kapatid, sa verse 8. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Ito po ang sabi ng hari. Pero mga kapatid, iba na ngayon ang panahon. No? Iba ngayon sa panahon natin. Nakarating ng magandang balita, kinukutya pa tayo. No? So, iba. Talagang sinabi ng Panginoon, kung ano ang nangyari sa panahon ni Noah, ganun din ang gagawin ng mga tao ngayon. No, sa panahon ni Noah, kahit tapos si Noah nagsasabi mo na mamuhay tayo ng matuwid, pero ang mga tao tuloy pa rin nag-asawa, nagpamana, nagnegosyo, nagdalasing. So hanggang pumasok sa daong si Noah. So ganun sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 37, na kung anong ginawa ng mga tao sa kapanahon ni Noah, ganun din ngayon ang gagawin ng mga tao. Pero ang Ninibe, sila po ay nanampalataya sa sabi ni Jonas. No? Salita lang ni Jonas, hindi pa nabasa nila ha. Nagsalita lang si Jonas. Ngayon pa, mababasak talaga natin. Itong Biblia talaga, alam natin. Ito yung nakasulat, sumagitan ng Espiritu ng Diyos. Si Jonas po nagsalita lang doon sa Ninibe. Hindi siya nagbukas ng Biblia. Nakasulat na ito sa Biblia. Para bilang babala sa atin ngayon, at malalaman natin kung gaano kaganda at kalaki ng biyaya ng Diyos sa atin. Gaano kapag magkumbaba ang Diyos, gaano pagkamahabagin ang Diyos sa atin. Pero minsan inabuso talaga ng panahon. Pero hayaan po natin, wala tayong magawa. Basta ang ating ginagawa, pangaral natin ang kabutihan ng Diyos, na ito talaga ay hanggang ngayon ay natili pa po sa limutan ang biyaya ng Diyos sa atin. Na nagsuot ng sako, nagdeclare ang hari sa Ninibe na walang kakain, walang iinom. Tandaan po natin na 40 araw. Talagang kung sabihin natin ngayon, kaya ba natin kumain? Siguro walang kain ng isang linggo. Siguro mahirapan na tayo. Pero ang Ninibe, 40 araw. Walang kakain, walang inom, at hindi tao lang, pati mga hayop, mga bakang, mga kambing, kung mga tupa, anuman ang nasa kanila. At ang mga hayop, sinuotan din ng damit ng sako. Para makita ng Diyos na lahat ng lugar ng Ninibe talagang nagsisi. Pati hayop, hindi pwede kumain, hindi pwede uminom, at sinuotan din nila ng damit ng sako. Para isang, sabi natin, katunayan na nagsisi na po ang mga tao sa Ninibe. At ganoon man, ay binawi ng Diyos. Dahil po, nakita ng Diyos talaga ang kanilang pagsisi. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip, at hindi na niya nilipol ang mga taga-Ninive, gaya ng kanyang sinabi noon. Ngayon ang impyerno. Alam ng Diyos na sa ating pamumuhay, impyerno talaga ang punta natin. Alam ba natin? Baka hindi natin alam. Pero alam ng Diyos na kapag namatay tayo, impyerno talaga ang punta natin. Kasi sa panahon natin ngayon, kahit na po ang mensahe ng Diyos, araw-araw po ito, kung pupunta ka sa Facebook, mayroong salita ng Diyos, pupunta ka sa YouTube, may salita ng Diyos. Karamihan ng tao ngayon nakapokus sa YouTube, nakapokus sa Facebook. Trabaho, doon ka sa kumpanya, nasa tabi mo lang ang salita ng Diyos. Nandoon po ang lingkod ng Diyos sa tabi mo, brother, sister. Minsan, pinagsabihan natin sila na nakarinig tayo ng mga salita na talagang hindi po kaaya-aya sa panahon ng Diyos. So pinagsabihan ng brother, hindi talaga pwede yun na kagad ka humatol, kagad ka manira ng kapwa mo, kagad ka na magalit sa kapwa mo, di ba? Hindi pwede yun, di ba? Kahit saan ka, sakay ka ng train, o mayroon mga tao doon nagdala ng Biblia, kahit na sabihin natin, gusto lang makinig ka lang ng Biblia.
huwag ka magbigay ng pira kung yung pake nila ay magkapira, hayaan mo sila kung yun ang pake. Basta importante yung salita ng Diyos sa Biblia, napakinggan mo. Hayaan natin kung nag-purpose na nagtayo sila ng samahan para magkapira, para maging mayaman, basta makinig ka lang ng aral ng Diyos. Huwag mo na, sila naman hatulan ng Diyos, hindi naman tayo hatulan. Basta importante, napakinggan mo ang aral ng Diyos. No? Sabi sa Pablo, hindi naman bali, kung may nangaral sa kanilang masamang hangarin, basta napangaral si Kristo. Ayon po sa Pilipos, mga kapatid, Kabanata 1, no? Na ito po ay sinabi ni Apostol Pablo na kahit na kung may nangaral talaga sa ibang intensyon, pero ang sabi sa Pablo, okay lang. Basta lang na mapangaral si Kristo. So, ang ibig sabihin, kahit sa anong paraan ginawa ng sanlibutan na mapangaral ang salita ng Diyos, ginamit ito na magkapira sila, maging mayaman sila, mayroon man nangaral na para po sa kabutihan. So, kahit akong, ito si pastor talaga, pira-pira ito, wag ka lang magbigay, makinig ka ng aral sapagkat ginagamit ang Biblia. So yung sinabi sa Biblia, yun ang sundin natin. Yun po ating gawin. Huwag mo na kaya, huwag matulong si pastor na pira-pira lang ito si pastor. May malaki itong eskwelahan, mayroon itong McDo, mayroon ba itong mga sabihin natin, kayamanan na nakita natin. So hayaan na po natin kasi yun ang paraan nila. Pero importante, yun napakinggan mo. Yung salita ng Diyos napakinggan mo, yun ang palagaan mo. Huwag mo lang tingnan yung kanyang sabihin natin plano na para maging mayaman, hihingi siya ng kapo, magbigay ng kapital sa mga membro para sa bawat linggo, malaki ang pira niya, magtayo siya ng ano bang gusto niya itayo, magtayo ng gym, magtayo ng simbahan, magtayo ng malaki ano pa, hayaan mo. Kasi yun talaga ang kanilang plano. Pero ang sintro, yung nasa Biblia na napakinggan mo, yun ang tanggapin mo. Huwag mo hatulan siya na masama itong plano ito. Gusto lang ito pira-pira. Huwag mo nang hatulan kasi may hatol pa po na parating. Ang Diyos pong umatol. Basta kung anong pinapangaral, anong sinulat sa Biblia at tanggapin mo yung tama. Huwag mo tanggapin yung nagbasa ng Biblia na wala naman, hindi naman yun ang ibig sabihin ng Biblia. Kaya may pag-unama po tayo. So ganun, na ang Ninibe, napakaganda po kahit 4 na pong araw na lang. Ngayon mga kapatid, iba na ngayon. Ang sabi ng Panginoon, kahit anghel, kahit ang anak, maliban sa ama, ang nakakaalam. Punta tayo sa Mateo in chapter 24:36 up to 39. Ganito po ang sinabi ng Panginoon at nakita ng Panginoon ang mga darating na mga panahon kung ano ang mangyari ng sanlibutan, kung ano ang mga ugali ng tao. Pakinggan natin sa 24:36 to 39 dito po mga kapatid sa Mateo. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon na ito talaga habang kasama ng mga apostol. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. So, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Now, ang Ninibe, 40 araw pa. Siguro kung magsabi ang Panginoon ngayon, 1 taon na lang mula ngayon, siguro magbilang tayo kaagad, ngayon April 6 ngayon, tandaan natin 1 taon na lang, mabalik na ang Panginoon. Siguro ngayon pa lang, wala na talaga ang mga tao, pero ayaw ng Diyos talaga na ang babala ng Diyos, ang hintay ng tao. Ang gusto ng Diyos, ang tao ang lalapit sa Kanya. Kaya ito ang sinabi niya, walang nakakaalam. Para mismo, tayo po ang maghanda. So ang Ninibe, bakit nagsisi sila? Sapagkat 4 na pong araw pa. Pero kung itong sabihin ng Panginoon ngayon, siguro ngayon ang mga tao talaga, lahat na talaga ay makadiyos. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ipahintulot na may makakaalam nito. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Ayan. Pero ano pa ang sinabi ng Panginoon sa 37 to 39? Ito ang mangyari at ito po ang mga isipan at pamuhay ng tao. 37. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Kung ano ang ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ng anak ng tao. So nakita na po ito. So ilan lang na lang nakasakay sa daong? 8 tao lang. Bakit? Kasi mga tao nag-aasawa, nagiinom, o nagkapamana,
Yun lang po ang isipan ng tao ngayon, hindi ba? Pag galing sa trabaho, kuha ng beer, kuha ng pulutan. Oh, ang pagsamba, paglinggo, humihilik ang tao. Ang pagsamba, wala po sa kanila. Pero trabaho, maaga pa hayadi, alas 4 pa gising na. Nakabaon na. Alas 4:30, darating na po ang sundo. Pero pagsamba, ang samba alas 9, alas 10, humilik pa ang tao. Di ba sinabi ng Panginoon na mga tao doon sa panahon ni Noah, kumakain lang nag-asawang nagapamana? 38. Ang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Di ba? Sa ating panahon ngayon, masaya lang ang tao, may beer, may alak, may pulutan, may kasayahan. Galing sa trabaho, pagod sa trabaho, pagdating sa bahay, gusto lang makainom pa ng alak, bibili ng beer, pulutan, hanggang alas 12 ng madaling araw na. Pero pag sabihin mo bukas, linggo, ang pagsamba alas 9 po. So, yan po, lubat. Ang pagsamba alas 9, pero alas 10 na, humilig pa ang tao. Di ba tama ang Panginoon Kristo sinasabi dito? Kung anong ginawa ng mga tao sa panahon ni Noah, ay ganun din ngayon. Di ba kahit na araw-araw makapag-post tayo ng mga video, makapag-live tayo, tinong viewers mo, 2-3. To God be the glory. 8 lang talaga ang nakasakay sa daong. Kaya mag-live tayo ngayon. Tinong viewers mo sa Word of God. Ilan ang viewers mo? 2, 3, 4. Pero maghubad ka. Buong sanlibutan ka agad, seconds pa lang nakarating na. Pero ang mensahe ng Diyos, nagbigay ng buhay na walang hanggang. 2 oras ka na nakapagbigay ng mensahe ng Diyos. Tingnan mo ang viewers mo. Dumadaan, wala. Hindi nila hanap ang salita ng Diyos. Hindi hanap nila ang kaharian ng Diyos. Ang hanap nila, mabusog sila, masaya sila. Ganun lang po ang sanlibutan. Ito po nakasulat sa Biblia. Kung anong ginawa ng mga tao sa panahon Noah, ganun ang gawin ng mga tao ngayon. Ang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Diba? So, nangaral ba si Noe ng panahon niya? Nangaral po si Noe, mga kapatid. Nangaral po si Noe. 2 Peter chapter 2 in verse 5. Pakinggan natin na. Dito po, mga kapatid, nangaral po si Noe. No? Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at 7 niyang kasama ang nakaligtas. Si Noe, nangaral po sa matuwid na pamumuhay. Pero ano ginawa ng tao? Nagpangasawa, nagpamana, naglalasing. Ano pa kaya ngayon? May drug addict, may drug pusher, may user, may nangalunya, may nakikiapid, may pumapatay, o may nanira ng kapwa, may mga bayot, may mga tumboy, nagsimisdiyusan. Pero sa panahon Noah, naglalasing. Wala pa rin silang panahon sa paggawa ng kabutihan. Ganito po ang aral ni Noah. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Nangaral si Noe na matuwid na pamumuhay. Ngayon, hindi pinangarangan tayo, naghintay ng biyaya. Nangaral pa rin ang mga apostol sa matuwid na pamumuhay sapagkat naghintay tayo ng kaligtasan. Pakinggan na lang natin dito sa Tito, Kabanata 2, Talata 11-12. Pakinggan natin, tungkol po sa biyaya nito nagligtas sa atin. Naligtas ang daong si Noah. Pero ito ngayon, ang kaligtasan, bakit nakamtan? Pakinggan natin, biyaya nito nagtuturo sa atin. Ano? Tulad ni Noah, nagtuturo ng matuwid na pamumuhay. Pakinggan natin si Tito, chapter 2, 11-12. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan
ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayan mga kapatid, si Noe, sa hindi pa dumating ang baha, nangaral din siya na matuwid na pamuhay. Tulad ni Noah. Nakita ng Diyos almost 100 years ginawa ang daong. Kasi nakipag-usap Panginoon, 500 years si Noah. Nang nagpakita ulit ang Panginoon, 600 years na po siya. Ang sabi ng Panginoon, Noah, 7 araw na lang, paulanan ko na ang lupa. So ginawa ang daong 500 years. Natapos ang daong 600 years si Noah. At bumaha ng February 17, year 6,824 years. Ayon po sa ating pag-summarize ng Biblia. Sa atin lang po yan ha. Isummarize lang po natin mula kay Adan, so dumating ang baha 6,824 years, isa February 17. At ang baha, 1 taon, 10 araw. Kasi nawala na po ang baha, ito mga kapatid, 600 years Noah, bumaha po. Now, February 17, umulan. February 27, sa sunod na taon, wala na ang tubig. So, 1 taon, 10 araw, ang tagal na ang tubig humupa sa sanlibutan. So, ang lahat ng patay nahugas na talaga. Nalibing na sila sa pamagitan po ng baha. 1 taon kasi 1 taon at 10 araw po bago humupa po. So, wala nang tao, mga kahoy na lang, puno na lang ang nakita. Natabunan na po ang mga tao na ito po nalunod ng baha. Walang nanglilibing po. Ang mismo na po ang Panginoon naglibing sa kanila sa magitan po ng lupa. Dahil po sa 1 taon at 10 araw na tagal po ng tubig, talagang na sabihin natin na bulok na talaga ang katawan nila at saga natabunan na sila ng lupa. Kaya nang umusad na po ang daong, so nag-alin na lang si Noah sa Panginoon ng isang alay para po na talagang pinupuri niya ang Diyos na naligtas sila sa baha. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tulog-tulog siguro tayo. Na ito po ang biyaya ang tuturo sa atin at ito nahayag sa lahat ng tao sa sanlibutan. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Nahayag na po. Nakapag-live tayo, nakapag-post tayo ng mga video. So nahayag na po ito. Wala na tayong maidahilan sa araw ng paghatol. Baka sabihin mo, Panginoon, hindi ko na pakinggan yung aral mo. May Facebook ka no? May YouTube ka no? So direct na hatol, sabihin ng Panginoon yan, di ba may YouTube ka? Di ba may Facebook ka? Sabihin mo hindi, lahat ng ginawa natin dadalhin sa hatol. Meaning, kung may YouTube ka, may Facebook ka, alam ng Diyos, nag-scroll down ka ngayon. Alam ng Diyos, ang salita ngayon na iyong napakinggan, hindi mo nagustuhan. Dahil hindi mo nagustuhan, hindi ka rin kagustuhan ng Diyos. Sa araw ng paghatol, ang hatol natin, itong napakinggan natin. Mabasa ba, Pastor? John 12:48. Ang hatol natin, itong napakinggan natin na hindi natin ginagawa. Tanda po natin, ang biyaya nagtuturo. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Heso Kristo. Si Noah, 100 taon, ginawa ang daong. Naghintay ang Panginoon, kailan matapos ang daong. Natapos ang daong ng 100 taon, nagpakita ang Panginoon ulit. Noah, 7 araw na lang. Pakinggan natin ito sa Genesis, mga kapatid. Ang Ninibe, hindi po natuluyan dahil po ang Diyos mahabagin niya. Huwag abusuhin lang. Chapter 7, verse 1 up to 7, dito po sa Genesis, mga kapatid. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Noah. Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid." Ikaw lang ang nakita kong matuwid. Ang sabi ng Panginoon Kristo, kung anong ginawa ng mga tao sa kapanahon ni Noah, ganun din ngayon ang gagawin nila ng mga tao sa pagbabalik ng anak ng tao. Hindi magsinungaling ang Panginoon. Pero dahil biyaya tayo, pinagsabihan pa rin tayo, alam naman ng Diyos.
Sa ating panahon ngayon, ganun talaga ang tao. Matigas ang puso, matigas ang isipan. Pero hindi pahuli ang lahat. Ang Ninibe, hindi natuluyan sapagkat nagsisi ang tao. Hayop, hindi kumain, hindi minom sa loob ng 40 araw. Pero mga kapatid, ang impyerno na para sana sa dyablo, pwede mapuntahan ng tao dahil ang tao na din ang humatol ng kanyang sarili at humahanap ng sariling kata. Ecclesiastes, Kabanata 7, talata 29. Itong nakita ko, nais ng Diyos na ituwid ang tao. Pero ang tao mismo ang humanap ng sariling kata upang maging masama sila. Ganon ang tao. So sa ating panahon ngayon, ang ating mga live, ang ating mga video ang pinupost, hindi mahalaga sa sanlibutan. Mahalaga makakain masaya. Mahalaga sila magkaasawa, maglalasing. Pero sa araw ng hatol, ang impyerno, wala makatakas. Lahat ng tao, hindi nagpahalaga ng salita ng Diyos. Verse 2 up to 3. Magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 pares sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo. Verse 4. Sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, bilang 7 araw na lang. Sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo ng 40 araw, 40 gabi. Ang sabi ng Panginoon sa Ninibe, na 40 araw na lang ilulubog ang Ninibe. Dito naman, 40 araw, 40 gabi, nalubog ang sanlibutan. Na mga kapatid, anong kaibahan sa panahon ni Noah sa kapanahon natin ngayon? Sinabi ng Panginoon, kung anong ginawa ng mga tao sa panahon ni Noah, ganun din ang gagawin ng mga tao sa araw na aking pagbabalik. Mga kapatid, pinagsabihan tayo ng Panginoon para sa ating bawat isa ngayon, ay dapat siya sa atin na po natin ating sarili. Ikaw ba ang tinutukoy o hindi? Kung ikaw, dapat magising na tayo. Dapat magising na tayo na sana po, huwag tayong tuluyan, impyerno ang punta natin. Sana po mga kapatid, ang ating puntahan ay hindi po, mga kapatid, yung nag-alab na apoy. Sana ang puntahan natin yung paraiso na nakahanda, na ito po ay ginawa ng Panginoon kay Adan at saka si Eva, na para po sana ang tao walang kamatayan. Pero dahil po sa dyablo, namatay tayo ngayon. Pero binawi na po ng Panginoon Kristo yan sa kamatayan sa itaas ng cross. Hebreo chapter 2 verse 14. Kung ang tao tinutukoy na anak ng Diyos, ang mga tao na may laman at dugo, naging tao si Jesus, upang sumilit ang kamatayan niya, ay lupigin ang kapangyarihan ng dyablo na siyang kamatayan. So buhay na tayo ngayon dahil po si Kristo muli na buhay na po. Pero mga kapatid, pahalagaan naman natin ang mga panahon. Itong salita ng Diyos na pakinggan natin kung ano talaga ang pinakamalaga. Verse 5 up to 7. Para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha. Ay mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, sana po nakatulong po sa atin ito. So tanda po natin, hindi sang-ayon ang Diyos na maparusahan tayo sa impyerno. Mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal natin ang Diyos, patunayan natin. So sinabi sa John in chapter 14:21, kung sino aking mayroon utos na sumusunod dito, siya umibig sa akin. Ibigin siya ng aking ama, ibigin ko rin siya, at magpapahig ako sa kanya. Ito ang salita ng Diyos mga kapatid. Sana po wag natin sayangin ang biyaya ng Diyos. Hanggang sa mga araw nito. Ito video lang po. Ay mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook, ang Kapayapaan. Habang biyaya ng Diyos ay sumasatin lahat sa magitan na ating Panginoong Kristo. Ito po sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Listening to us, grace, mercy, and peace. Be with you, Jesus Christ. Amen. Amen.